Extended hanggang alas 8 ngayong gabi ang pagpapakonsolidate ng mga jeepney kaya dagsa ang mga naghahabol. Ang mga hindi aabot, huhulihin na ba bukas? Iyan ang live na tinutukan ni Oscar Oida. Oscar. Yes, Emil, talagang wala na raw extension ayon sa LTFRB. Technically, kolorum na raw may tuturing simula bukas ang mga papasada na hindi consolidated. Kasabay ng deadline na itinakda ng LTFRB ngayong araw para sa lahat ng mga hindi pa nako-consolidate na jeepney. Ipinakatay na ng operator na si Fernando Datu ang 5 sa kanyang mga pampaserong jeepney. Kasi malaki na rin po yung aabutin. Babayaran po yung utang sa LTFRB, pagkatapos po yung sa LTO, yung penalty, then paparehistro pa po, tsaka po i-consolidate. Baka hindi na rin daw ito pumasa sa requirements ng LTFRB at mauwi lang sa impounding area. Magbabayad pa po kami ng 7.5, minsan nakukuha namin 6.5, ganyan. Pahirapan pa po yun. Ibig kakainin na lang po namin, mare-reker pa po. Ilang pamilya po yung kumakain. Pagkatapos, re-carry pa po nila. Ayon sa LTFRB, wala na talagang extension. At simula bukas, maituturing ng kolorum ang mga hindi na ipakonsolidate na mga jeepney. Pero ayon sa LTFRB, wala munang mangyayaring hulihan. Padadala muna namin ng notice and we will give them 5 days to answer. Whatever is their answer po, if there is no merit, then we will cancel their franchise. Come second week po, doon na po yung start ng talagang hulian. The cost, if you are apprehended, is 1 year suspension sa driver, 50,000 pesos po ang penalty sa kolorum na jeepney. At bukod po dyan, ma-impound po yung sasakyan. Kanina, dagsa sa mga tanggapan ng LTFRB, partikular dito sa may Regalado Avenue sa Quezon City, ang mga last minute na nagpapakonsolidate. Ayon sa LTFRB, posible umunong umabot sa 80% ng mga jeep sa bansa ang makonsolidate. As of April 23, we have about 150,000. As of last night, based on our count, tayo po ay nag-increase po ng 8,250 pa. So that would be about 158,000 po. So from its previous mark of 76, we are confident na mabibreach po namin yung possibly 79 to 80% of the entire public utility jeep in the entire Philippines po. Magko-consolidate po. Ano ang mangyayari sa mga jeep na hindi na pa-consolidate? Tama kaya ang ginawa ni Mang Fernando na ipakatay na lang ang mga ito? Ang nawala lang naman sa kanila yung prangkisa nila from LTFRB. Pero yung registration nila sa LTO is still in existence. They can convert this into yung mga delivery ho or as a private private vehicle po na pwede po nilang gamitin. Samantala, Emil, hanggang alas 5 lang daw dapat bukas ang tanggapan ng LTFRB, particular dito sa may Regalado Avenue, Quezon City. Pero bilang konsiderasyon sa mga nag-ahabol, mananatili raw silang bukas hanggang alas 8 ng gabi. Emil? Maraming salamat, Oscar Oida.